Iniulat na na-detect umano ng US Coast Guard ang isang submarine drone ng China malapit sa West Philippine Sea at sinabi na agad umano itong hinarang at pinigilan ng USCG upang hindi makapasok sa teritoryo ng Pilipinas. Kasalukuyang nagsasagawa ang US Coast Guard Cutter Hamilton ng maritime patrol sa West Philippine Sea nang ma-detect nito ang presensya ng isang maliit na submarine drone at sinabi na agad umano nila itong inimbestigahan. Hindi masabi ng US Coast Guard kung ano ang misyon na nasabing submarine drone, ngunit naniniwala sila na mataas ang posibilidad na nagsasagawa ito ng surveillance sa mga isla at lugar na kinokontrol ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Binalaan din ng US Coast Guard ang mga sundalo ng Pilipinas na nakaistasyon sa West Philippine Sea na huwag maging kampante at maging mapagmatsyag dahil posible umunong magsagawa ng isang agresibong aksyon ang Chinese military sa lugar. Iniulat ito matapos tinalakay ng mga National Security Advisor ng Estados Unidos, Japan at Pilipinas ang mga security issues sa rehiyon at mga paraan upang mapalakas ang trilateral alliance ng mga nasabing bansa. Ito umano ang kauna-unahang pagpupulong sa pagitan ng National Security Advisor ng Estados Unidos at ang kanyang mga counterpart na si Akiba Takeo ng Japan at Eduardo Año ng Pilipinas. Ayon sa kanilang joint statement, tinalakay ng tatlong opisyal ang mga security challenges sa rehiyon, kabilang ang tungkol sa South China Sea at East China Sea, gayon din ang sa North Korea. Binigyang diin rin ng mga opisyal ang kahalagahan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Taiwan Strait. Sinabi na tinalakay nila kasama ang kanyang mga Japanese at Philippine counterparts ang magulong security environment sa rehiyon at kung paano sila magtutulungan upang mapanatili ang kapayapaan at estabilidad sa mga lugar, kabilang ang freedom of navigation at economic security. Binigyang diin nila sa kanilang pahayag ang kahalagahan ng pagpapalakas ng kanilang tinatawag na three-way cooperation, pagbuo ng mga alyansa sa pagitan ng Japan at Estados Unidos at sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos upang mapanatili ang kaayusan sa Indo-Pacific, lalo na sa Taiwan Strait. Nagkasundo din ang tatlong opisyal na palakasin ang kanilang defense cooperation at gumawa ng isang formal na strategy document, pati na rin ang pagsasagawa ng combined maritime activity, kabilang ang mga multilateral joint naval exercises sa Indo-Pacific region. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na sinabi umano ng gobyerno ng Estados Unidos na handa silang magbigay ng proteksyon at suporta sa pinaplanong oil at gas exploration ng gobyerno ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sinabi umano ni US Secretary of State na handa ang kanilang bansa na magbigay ng proteksyon sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga Coast Guard vessel at warship sa West Philippine Sea kung hihilingin ito ng gobyerno ng Pilipinas. Sinabi niya na alam ng Washington na nahihirapan ang Pilipinas na payagan ang mga energy companies na magsagawa ng oil at gas exploration sa West Philippine Sea dahil sa pangamba na baka maging dahilan ito upang tumaas lalo ang tensyon sa pagitan ng Beijing at Manila. Ngunit binigyang diin niya na hindi dapat matakot ang bansa dahil handa umano ang Estados Unidos na tumulong at nangako na hindi nila papayagan ang Chinese military na kontrahin ang karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng anumang aktibidad sa loob ng exclusive economic zone ito. Iniulat ito matapos hinimok ang gobyerno na alisin ang suspensyon sa mga oil at gas exploration projects sa West Philippine Sea, partikular na sa Service Contract 72 at 75 na parehong nasa loob
na exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang Philippine-based na PXP Energy at ang subsidiary nitong Forum Energy ay muling nagpahayag ng kanilang panawagan para sa pagtanggal ng suspensyon, habang ang Washington-based na AMTI ay nagsabi ng Pilipinas lamang ang tanging claimant sa South China Sea ang hindi dinidevelop ang hydrocarbon resources nito sa lugar. Sinabi nito na noong 2022 medyo tahimik ang tensyon tungkol sa hydrocarbons bukod sa ilang insidente na sangkot ang Pilipinas, habang ang ibang mga claimants ay nagpatuloy sa kanilang mga offshore projects. Ang oil at gas development ay maaari pa ring maging primary flashpoint sa mga disputes sa rehiyon. Binigyang diin ito na mataas pa rin ang posibilidad ng komprontasyon sa pagitan ng mga Chinese law enforcement agencies at oil at gas operators dahil mas pinaigting pa umano ng Chinese Coast Guard ang mga ginagawa nitong pagpapatrolya sa South China Sea. Ngunit para kay Gregory Poling ng Asia Maritime Transparency Initiative, hindi ito ang dahilan para hindi magsagawa ng mga surveying activities ang Pilipinas upang maghanap ng oil at gas deposits sa loob ng exclusive economic zone ito. Sinabi niya na dapat tanungin ng gobyerno ng Pilipinas ang sarili na kung ang lahat ng mga kalapit na bansa nito ay nanindigan sa mga ginagawang panghaharas ng CCG sa mga nagdaang taon at matagumpay na na-develop ang mga bagong oil fields, bakit hindi magawang tularan ito ng bansa sa Reed Bank?